simulan natin ang isang bagong pagninilay na napakahalaga para sa ating kaligtasan. Ibahagi sa mga komento kung saan mo pinapanood at sama-sama nating ipagpatuloy ang espiritual na paglalakbay na ito patungo sa langit. Tahimik ang langit, ngunit hindi ito walang galaw. Sa likod ng mga pader ng tahanan, sa pagitan ng mga orasan at gawain, may mga yapak na hindi naririnig, may presensyang hindi nakikita. Ang Sabado ay dumarating, hindi lamang bilang isang araw, kundi bilang isang hangganan, isang linya na hinahakbangan o iginagalang. At ayon sa isinulat ni Ellen G. White, ang langit mismo ay tumutugon. Ang salaysay na ito ay hindi haka-haka, ito ay babala. May mga tahanan na dinadalaw, may mga tahanan na nilalampasan. Sa kanyang mga unang isinulat, ipinakita ni Ellen G. White ang isang tanawin kung saan ang mga anghel ay hindi basta tagamasid. Sila ay may gawain, may utos, may malinaw na pagkilala sa mga pumapasok sa banal na oras ng Diyos nang may paggalang at sa mga gumagawa nito na parang karaniwang sandali lamang. Isinulat ni Ellen White sa mga unang sinulat, nakakita ako ng mga anghel ng Diyos na nagpaparoot pa rito sa lupa. Hindi niya ito ipinaliwanag bilang simbolo, hindi niya ito pinalambot. Ang pagpunta at pag-alis ng mga anghel ay may dahilan, may pamantayan. At sa gitna ng pamantayang iyon, ang Sabado ay tumatayo bilang tanda, hindi panlabas, kundi panloob. Hindi ingay kundi disposisyon ng puso. May mga pamilyang tahimik na naghahanda, may mga ilaw na pinapatay, may mga gawain na kusang itinitigil, at may mga tahanang abala pa rin, may tawanan, negosyo, walang pagkilala sa bigat ng sandali. Hindi hinahatulan ng tao ang tao, ngunit ang langit ay nagmamasid. Ang salaysay ay mabigat sapagkat tahimik, walang kulog, walang sigaw. Tanging ang pagdaan o ang paglayo ng mga sugo ng Diyos. At sa katahimikang iyon, may hatol na hindi binibigkas. Ang Sabado ay hindi lamang araw ng pahinga, ito ay araw ng pagkakakilanlan. Sa lente ng propesya, ang oras na ito ay sinusukat hindi sa oras, kundi sa katapatan. At ang presensya ng mga anghel ay hindi pantasya. Ito ay bahagi ng dakilang tunggalian na nagaganap sa loob ng bawat tahanan. Nakita niya at binaliwala ng mundo. Patuloy na naglalakad ang mga anghel at patuloy na dumarating ang Sabado. Ang Sabado ay dumarating ng walang ingay. Ngunit sa di nakikitang daigdig, may paghahanda. Hindi lahat ng katahimikan ay banal. Hindi lahat ng pahinga ay pagsamba. Sa mga sandaling lumulubog ang araw, may malinaw na paghihiwalay na nagaganap. Hindi sa lupa lamang, kundi sa langit. Ang oras na ito, ayon sa liwanag na ibinigay kay Ellen G. White, ay sandali ng pagsusuri, hindi ng salita, kundi ng espiritu. Hindi ng anyo, kundi ng layunin. May mga tahanang tila payapa, ngunit walang paggalang. May mga tahanang payak, ngunit puno ng pagtalima. Sa dakilang tunggalian, ang Sabado ay hindi neutral. Ito ay tanda ng pakikipag-ugnayan. At ang mga anghel, ayon sa ipinahayag, ay kumikilos alinsunod sa pagkilalang ito. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan. Binabantayan ng mga anghel ang pag-unlad ng karakter at tinitimbang ang kahalagahang moral. Walang binanggit na tunog, walang eksena ng dramatikong pagpapakita, ngunit malinaw ang bigat ng pahayag. Ang mga anghel ay hindi basta dumadaan. Sila ay tumitimbang, hindi ng gawain sa labas, kundi ng katapatan sa loob. At sa oras ng Sabado, ang panloob ay nahahayag. May mga pamilyang humihinto, hindi dahil sa utos ng tao, kundi dahil sa paggalang sa Diyos. Ang kanilang katahimikan ay hindi kawalan ng galaw, kundi presensya ng layunin. Sa ganitong mga tahanan, ang Sabado ay tinatanggap bilang bisita, hindi istorbo. Ngunit may mga tahanan ding hindi napapansin ang pagdating. Ang oras ay dumaraan na parang karaniwang sandali, walang paghahanda, walang pagninilay. At sa ganitong katahimikan, may kawalan na hindi napupunan. Hindi sinabi ni Ellen G. White na ang mga anghel ay pumapasok sa lahat ng tahanan. Ipinakita niyang may mga dinadaanan at may mga nilalampasan. Ang paglayong ito ay hindi galit. Ito ay paggalang sa pagpili ng tao. Ang Sabado ay hindi ipinipilit ng langit. Ito ay inaalok at sa pagtanggap o pagtanggi, may bunga na hindi agad nakikita. Ngunit sa talaan ng langit, ang sandali ay malinaw. Nakita niya at ang mundo ay nagpatuloy na abala. May hangganan ang liwanag at may sandaling hindi ito tinatawid. Ang Sabado ay dumarating na may selyo ng langit. Hindi ito nililikha ng tao. Hindi ito binibigyang bisa ng tradisyon. Ito ay itinakda bago pa man magkaroon ng mga tahanan, bago pa man marinig ang mga pangalan ng mga pamilya. At sa liwanag ng pinagmulan nito, nauunawaan ang kilos ng mga anghel. Bago pa ang kasalanan, may pahinga. Bago pa ang paghihiwalay, may kabanalan. Ang pundasyon ng Sabado ay hindi emosyon. Ito ay alaala. At sa alaala, may pagkilala. Ang mga anghel ay kumikilos, hindi dahil sa ingay ng relihiyon, kundi dahil sa
alaala ng paglikha na pinananatili sa puso. Sa kasulatan, malinaw ang sandaling iyon. Isang araw na hinirang, isang oras na binukod. Ang Biblia ay nagsasaad, at ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kaniyang gawang ginawa, at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw, at kaniyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kaniyang nilikha at ginawa. Genesis 2:3. Hindi ito simpleng pahinga, ito ay huwaran. At sa huwarang ito, ang mga anghel ay may batayan. Hindi sila humahanap ng perpektong kaayusan. Hinahanap nila ang alaala ng Diyos na hindi binura ng abala ng mundo. May mga tahanang tahimik ngunit walang alaala. May mga tahanang payak ngunit may bakas ng paglikha sa kanilang pagsamba. Ang Sabado ay nagsisilbing salamin. Hindi nito binabago ang puso. Ipinapakita nito kung ano ang naroon na. At ayon sa liwanag na ipinakita kay Ellen G. White, ang mga anghel ay tumutugon sa kung ano ang kanilang natatagpuan, hindi sa inaasahan ng tao. Ang kanilang paglapit ay hindi gantimpala. Ito ay pagkilala. At ang kanilang paglayo ay hindi parusa. Ito ay paggalang sa pagkawala ng alaala. Ang mundo ay patuloy na umiikot. Ang oras ay patuloy na tumatakbo. Ngunit may isang araw na humihinto, hindi ang langit, kundi ang tawag nito. Ang Sabado ay nananatiling paanyaya. At ang mga anghel ay nananatiling saksi. Nakita niya, at ang mundo ay nakalimot kung bakit ito nilikha. May mga sandaling ang langit ay nananatili sa pintuan. Hindi pumapasok, hindi rin umaalis agad. Ang Sabado ay hindi lamang oras ng paglapit, kundi oras ng pagsubok. Hindi ito sinusukat sa dami ng awit o sa anyo ng panalangin. Ito ay sinusukat sa kung ano ang kusang isinasantabi. Sapagkat ang kabanalan ay laging may iniiwang bakas ng pagtalikod mula sa sarili. Sa mga ipinakita kay Ellen G. White, malinaw na ang mga anghel ay may hangganan. May mga espasyong hindi nila tinatawid kapag ang loob ng tahanan ay hindi nakahanay sa liwanag na ibinigay. Hindi dahil sila'y mahina, kundi dahil ang langit ay hindi namimilit. May mga pintong bukas sa panlabas, ngunit sarado sa loob. May mga tahanang may Biblia, ngunit walang paghahanda. Ang Sabado ay dumarating bilang paanyaya ng pakikipagtipan. At ayon sa ipinahayag, ang mga anghel ay kumikilos ayon sa tugon ng tao sa paanyayang ito. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang batas ng Diyos ang pamantayan kung saan susubukin ang mga karakter at buhay ng mga tao sa paghuhukom. Ang pamantayang ito ay hindi hinaharap lamang. Ito ay gumagalaw sa kasalukuyan. Ang oras ng Sabado ay hindi hiwalay sa paghuhukom. Ito ay paunang liwanag, isang salamin, bago ang wakas. At sa liwanag na ito, ang mga anghel ay nagmamasid, hindi bilang mga hukom, kundi bilang mga saksi. May mga tahanang kusang naghihiwalay sa karaniwang gawain, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Sa ganitong mga lugar, ang Sabado ay hindi pabigat. Ito ay pahinga na may bigat ng presensya. Ngunit may mga tahanan ding patuloy sa daloy ng mundo, walang pagtigil, walang paggalang. At sa ganitong espasyo, ang mga anghel ay hindi nananatili, hindi dahil sa puot, kundi dahil sa kawalan ng pagtugon. Ang paglayo ay tahimik, walang babala, walang marka. Ngunit ang pagkawala ng presensya ay may epekto na hindi agad nakikita. Ang Sabado ay lumilipas, at ang pagkakataon ay kasama nitong umaalis. Nakita niya, at ang mundo ay hindi napansin ang sandaling dumaan. Hindi lahat ng paglayo ay agarang pagkawala. May mga sandaling ang langit ay nag-aantala. Ang Sabado ay hindi lamang paghihiwalay mula sa gawain, kundi paghahayag ng ugnayan. Sa mga oras na ito, ang kilos ng tao ay nagiging wika, isang wikang nauunawaan ng mga anghel. Hindi ito binibigkas, hindi ito ipinapakita sa anyo, ito ay naririnig sa loob. May mga tahanang tila handa, ngunit may lihim na pagtutol. May mga tahanang walang karangyaan, ngunit may tapat na pagsuko. Sa liwanag na ibinigay kay Ellen G. White, ang mga anghel ay hindi basta sumusunod sa schedule. Sila ay tumutugon sa espiritu ng sandali, at ang Sabado, bilang banal na oras, ay naglalantad kung sino ang kusang lumalapit at sino ang nananatiling may distansya. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan, binabantayan ng mga anghel ang pag-unlad ng pagkatao at tinitimbang ang kahalagahan ng moralidad. Ang pagtitimbang na ito ay hindi biglaan, ito ay tuloy-tuloy. Sa bawat Sabado na dumarating, may tala na nadaragdag, hindi sa papel, kundi sa buhay. Ang mga anghel ay saksi sa paulit-ulit na pagpili, sa mga sandaling inuuna ang Diyos, at sa mga sandaling ipinagpapalit siya sa kaginhawaan. May mga pamilyang unti-unting nawawala ang pagkaunawa sa kabanalan ng oras, hindi dahil sa hayagang pagtanggi, kundi dahil sa unti-unting pagwawalang bahala. Ang Sabado ay nananatili, ngunit ang puso ay lumalayo, at sa ganitong distansya, ang mga anghel ay hindi pumipilit na sumunod.
Ang kanilang presensya ay sumasabay sa pagnanais ng tao na manatili sa liwanag. Kapag ang liwanag ay hindi na hinahanap, ang presensya ay kusang humihina. Hindi ito agarang kadiliman. Ito ay unti-unting paglabo. Ang Sabado ay patuloy na nagiging paanyaya, bawat linggo, bawat paglubog ng araw. At ang langit ay patuloy na nagmamasid, hindi upang magparusa, kundi upang magtala ng katapatan. Nakita niya, at ang mundo ay dahan-dahang lumayo. May mga pagkakataong ang pagkawala ay hindi napapansin. Sapagkat walang biglang pagbabago, walang ingay ng babala. Ang Sabado ay patuloy na dumarating, ngunit hindi na hinihintay. Ang oras ay dumarating sa parehong paraan, ngunit ang pagtanggap ay nagbabago. At sa pagbabago ng pagtanggap, ang galaw ng mga anghel ay nagiging mas maingat, mas bihira, mas maikli, hindi dahil nagbago ang utos ng langit, kundi dahil nagbago ang tugon ng tao. May mga tahanang minsang tinigilan ng mundo tuwing Sabado. Ngayon, bahagya na lamang. May maliit na gawain na hindi naman masama. May kaunting abala na panandalian lamang. At sa mga munting pagbabagong ito, ang hangganan ay unti-unting nabubura. Ang Sabado ay hindi biglang nilalapastangan. Ito ay unti-unting inaangkin ng karaniwan. Sa liwanag na ipinakita kay Ellen G. White, malinaw na ang mga anghel ay kumikilos ayon sa liwanag na tinatanggap at pinanghahawakan. Kapag ang liwanag ay pinababayaan, ang kanilang presensya ay hindi nananatili bilang palamuti. Ito ay presensya na may layunin. Ang pagtitimbang na ito ay nagiging mas malinaw sa paglipas ng panahon. Hindi isang Sabado ang nagtatakda ng lahat, kundi ang direksyon ng puso. Ang mga anghel ay hindi nagtatala ng perpektong pagsunod, kundi ng patuloy na paggalang. May mga pamilyang hindi na napapansin ang pagkawala ng kapayapaan. Hindi nila ito iniuugnay sa Sabado. Ngunit ang katahimikan na minsang may presensya ay nagiging katahimikan na walang laman. At sa kawalan na ito, ang mundo ay pumapasok ng mas madali. Ang paglayo ng mga anghel ay hindi eksena. Ito ay resulta. Ang Sabado ay patuloy na nagsasalita, ngunit mas mahina sa taingang ayaw ng makinig. At ang langit ay patuloy na gumagalang sa pagpili ng tao. Kahit ang pagpiling iyon ay paglayo, nakita niya, at ang mundo ay nasanay sa kawalan. Ang hangin ng gabi ay may dalang katahimikan, ngunit hindi ito walang tanikala ng layunin. Ang Sabado ay dumarating sa bawat tahanan, ngunit hindi lahat ay nakahanda. Ang liwanag ng presensya ay hindi nasusukat sa ilaw o sa awit. Ito ay nasusukat sa pagbibigay pansin sa panloob, sa pagbibigay halaga sa oras na ipinagkaloob ng Diyos. Ang bawat kilos, bawat sandali ay tinitingnan ng mga anghel. May mga tahanang bukas, ang puso. May mga tahanang sarado ang isip. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Sa mga korte ng langit, iniharap ni Kristo ang kanyang damit na may bahid ng dugo bilang tanda ng katuwiran ng lahat ng maniniwala sa kanya. Ang kabanalan ng Sabado ay hindi pisikal lamang. Ito ay espiritual, isang paghahanda na pinapakita ang puso ng tao. Ang mga anghel ay dumarating sa mga tahanang handang makita ang patutuo ng Diyos sa loob at lumalayo sa mga tahanang piniling iwan ang banal na pahinga. May mga sandaling tahimik ang pag-ikot ng mundo. May mga tahanang nananatiling abala, ngunit ang kanilang abala ay walang bigat sa langit. Isinulat ni Ellen White sa mga pangyayari sa mga huling araw. Nakikita at alam ni Satanas na ang pagsunod sa batas ng Diyos ang siyang punto ng kontrobersya. Ang bawat Sabado ay pagkakataon. Ang bawat Sabado ay pagsusuri. Hindi sa mata ng tao kundi sa mata ng langit. Sa mga tahanang tumatanggap ng Sabado, may katahimikan na may presensya. Ang mga anghel ay dumadaan, hindi bilang hukom, kundi bilang saksi. Sa mga tahanang walang paggalang sa oras, ang paglayo ay tahimik, ngunit malinaw. Ang presensya ng langit ay sumasabay sa pagtugon ng puso. Ang Sabado ay patuloy na nananawagan. Ang bawat pagpili ay may resulta. Nakita niya at ang ilan ay nagbukod. Ang ilan ay patuloy na abala sa mundo. Ang liwanag ng umaga ng Sabado ay may bigat, hindi lamang sa araw, kundi sa puso ng bawat tahanan. Sa mga tahanang handa, ang liwanag ay tinatanggap. May katahimikan at may kamalayan. Ang presensya ng mga anghel ay hindi basta nakikita. Ito ay nararamdaman sa bawat kilos, sa bawat pagpili na inuuna ang Diyos sa karaniwan. Sa bawat paggupo at pagtigil, may tanda ng pagkilala sa banal na oras. Ngunit sa mga tahanang abala sa sarili, sa gawain, sa ingay, ang liwanag ay dumadaan lamang. Ang Sabado ay naroroon, ngunit ang puso ay nakahiwalay. Ang mga anghel ay dumarating, sumusubaybay, at tahimik na umaalis kung walang tugon. Isinulat ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Lahat ng Bansa, ang mga nagpaparangal sa banal na araw ng Diyos ay nasa ilalim ng espesyal na pangangalaga ng kanyang mga anghel. Hindi ito basta pangako, ito ay obserbasyon.
Ito ay katotohanan ng dakilang tunggalian sa pagitan ng liwanag at kadiliman, sa pagitan ng pagtanggap at paglayo. May mga tahanang tahimik, ngunit may mabigat na pagpili. May mga tahanang masigla sa mundo, ngunit walang tunog sa langit. Isinulat ni Ellen White sa mga sinaunang akda na sa paligid ng mga sumusunod sa mga utos ng Diyos ang mga anghel at iingatan nila ang mga ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang presensya ay hindi aksidente. Ang paglayo ay hindi parusa. Ang Sabado ay nananatiling paanyaya. Ang presensya ng mga anghel ay saksi sa tugon ng puso. Ang katahimikan ng oras ay may bigat ng hindi nakikitang hatol, hindi para sa kasalanan, kundi para sa pagkakakilanlan. Ang ilang tahanan ay patuloy na lumalapit sa liwanag. Ang iba ay patuloy na lumalayo. Nakita niya, at ang ilan ay nakatanggap ng pag-iingat, habang ang iba ay iniwan sa kanilang sariling daloy. May mga sandaling ang mga anghel ay tila nagmamasid mula sa gilid ng pinto. Hindi pumapasok, ngunit hindi rin umaalis. Ang Sabado ay nasa kanilang kamay, at sa bawat galaw ng tao, may paggalaw sa langit. Sa mga tahanang handang tumigil sa gawain, may katahimikan na may presensya. Ang bawat sandali ay may bigat, bawat hakbang ay may kahulugan. Ngunit sa mga tahanang walang paggalang sa oras, ang presensya ay tumatagal lamang sa gilid, nagmamasid, ngunit hindi nakikialam. Isinulat ni Ellen White sa mga manggagawang ebangheliko. Isinusugo ng Diyos ang kanyang mga anghel upang makipagtulungan sa mga tapat na nagsisikap na sumunod sa kanyang mga utos. Ang paanyaya ng Sabado ay hindi ipinipilit. Ito ay alay ng langit, at ang tugon ng tao ay tumutukoy sa tagal at lalim ng presensya ng mga anghel. May mga tahanang nakikita ang liwanag, ngunit pinipiling abala. May mga tahanang tahimik, ngunit may bukas na puso. Isinulat ni Ellen White sa mga patotoo para sa simbahan. Sa bawat krisis, ang mga anghel sa langit ay malapit upang itanim sa isip, upang gisingin ang konsensya, upang ituro ang daan ng pagtakas. Hindi lahat ay nakikinig, hindi lahat ay nakakaunawa, ngunit ang presensya ay nariyan, naghihintay sa tugon ng puso. Ang Sabado ay sandali ng pagsusuri, hindi ng anyo, kundi ng karakter. Ang bawat pagpili ay may epekto, ang bawat pagtalikod ay may bunga. Ang mga anghel ay tahimik na nagtuturo, nagmamasid, at sumusunod sa tugon ng tao. Ang mundo ay abala, ang mga mata ng tao ay nakatuon sa lupa. Ngunit sa katahimikan ng Sabado, ang langit ay nagmamasid, hindi sa kilos lamang, kundi sa puso. Nakita niya, at ang ilan ay sumunod, habang ang iba ay pinili ang kanilang sariling daan. Ang dapit hapon ng Sabado ay may sariling tunog, kahit hindi marinig. Ito ay tunog ng pasya, ng pagkilala, ng distansya. Sa bawat tahanang tumatanggap sa banal na oras, may presensya ng mga anghel. Hindi sila nagpapakita ng malaki, ngunit naroroon sila sa bawat tahimik na pagpili na inuuna ang Diyos sa karaniwan. Ang katahimikan ng oras ay nagiging saksi sa pagkakakilanlan ng puso. Ngunit sa mga tahanang abala sa mundong ito, ang Sabado ay dumadaan lamang bilang isa pang araw. Ang mga anghel ay dumarating, tumitingin, at lumalayo ng tahimik. Ang presensya ay nakadepende sa tugon ng tao, hindi sa kanyang pangunawa sa mundo. Isinulat ni Ellen White sa Mga Talinghaga ni Jesus. Ang mga anghel ng Diyos ay laging naroon upang bantayan ang mga matuwid at upang kintalan ang isipan ng mga nasa panganib. Ang bawat Sabado ay pagkakataon, ang bawat Sabado ay pagsusuri, hindi sa mata ng tao, kundi sa mata ng langit. May mga tahanang tahimik, ngunit may puso na lumalayo. May mga tahanang abala, ngunit may kaunting pagtugon sa banal. Isinulat ni Ellen White sa mga sinaunang akda. Ang mga anghel ay ipinagkatiwala sa pangangalaga ng mga anak ng Diyos at sila ay isinugo upang gabayan at protektahan sila. Ang presensya ay hindi palamuti. Ang paglayo ay hindi parusa. Ito ay tugon sa bawat pagpili, sa bawat hakbang, sa bawat pagbibigay pansin o pagwawalang bahala sa Sabado. Ang mga anghel ay tahimik na sumusunod sa tugon ng tao. Hindi sila nakikialam, kundi nagmamasid. Hindi sila nagtatakda, kundi nagtuturo. Ang liwanag ng huling bahagi ng Sabado ay may bigat na mas malalim. Ito ay hindi lamang pagtatapos ng araw, kundi pagtatasan ng linggo. Sa mga tahanang pinili ang pagpahinga sa oras na banal, may katiwasayan ang puso. Ang mga anghel ay hindi malayo. Sila ay naroroon, tahimik ngunit tiyak, nagmamasid sa bawat kilos at iniingatan ng bawat pamilya. Ang presensya nila ay sagot sa pagtanggap ng tao sa paanyaya ng langit. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Isinugo ng Panginoon ang kanyang mga anghel upang protektahan ang mga gumagalang sa kanyang banal na araw at hindi sila inaalis sa kanila. Ngunit sa mga tahanang tinanggihan ng banal na oras, ang presensya ay unti-unting lumalayo. Hindi ito galit o parusa. Ito ay bunga ng pagwawalang bahala. Ang mga anghel ay sumusunod sa tugon ng puso, lumalapit kung may bukas na pagtanggap at dumarayo kung may paglayo.
May mga tahanang tahimik, ngunit may hindi nakikitang tensyon. May mga tahanang abala sa mundo, ngunit may bahagyang pagpuna sa sarili. Isinulat ni Ellen White sa mga napiling mensahe. Patuloy na hinahangad ng mga anghel na madala ang mga kaluluwa ng mga tao kay Kristo. Sinisikap nilang maabot ang mga taong makikinig at susunod sa tinig ng Diyos. Ang Sabado ay sandali ng pagtimbang, hindi sa kilos lamang, kundi sa puso. Ang mga anghel ay tahimik na sumusunod, nagbabantay, at nagbibigay proteksyon sa mga tahanang tumatanggap sa paanyaya. Ang presensya ay malinaw sa mga tahimik na pamilya. Ang paglayo ay malinaw sa mga pusong abala sa sariling interes. Ang unang liwanag ng Sabado ay may katahimikan na nagtataglay ng kapangyarihan. Hindi ito madaling maramdaman, ngunit ang puso ng tahanang bukas sa Diyos ay nakakaunawa. Ang mga anghel ay dumarating sa oras na ito, hindi bilang patalastas, kundi bilang tahimik na patotoo. Ang kanilang presensya ay hindi napapansin ng marami, ngunit may epekto sa bawat pagpili at kilos ng pamilya. Sa bawat pagtigil at pagsunod, may taglay na proteksyon at gabay. Isinulat ni Ellen White sa Ang Pagnanasa ng Mga Panahon. Ang mga anghel ng Diyos ay isinugo upang maglingkod sa mga magiging tagapagmana ng kaligtasan. Sa mga tahanang hindi handa, ang presensya ay nananatiling nasa hangganan, nagmamasid, nagtatala, ngunit hindi nakikialam. Ang Sabado ay nananatiling paanyaya, ngunit ang tugon ng puso ang nagtatakda kung gaano kalapit ang langit. May mga tahanang tila abala sa katahimikan, ngunit sa loob, may bukas na pagtanggap sa paanyaya ng Diyos. May mga tahanang abala sa mundo, at sa abala na iyon, ang presensya ay lumalayo. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan. Ang mga anghel ng Diyos ay nasa paligid ng mga gumagalang sa Sabat at nagdadala sila ng mga pagpapalang hindi nakikita. Ang bawat Sabado ay sandali ng pagwawasto at pag-unawa, hindi sa mata ng tao, kundi sa mata ng langit. Ang mga anghel ay nakikita ang patuloy na pagpili ng puso, at sa pagpili na iyon, ang kapalaran ay nabubuo. Ang presensya ay malinaw sa mga tumatanggap sa paanyaya. Ang paglayo ay malinaw sa mga patuloy na nagwawalang bahala. Ang Sabado ay hindi lamang oras ng pahinga, ito ay oras ng pagbabantay. Ang mga anghel ay dumaraan sa mga tahanang may katahimikan at may galit na hindi nakikita. Sila ay hindi nagmamadali, ngunit bawat hakbang nila ay may bigat. May tahanang tahimik sa panlabas, ngunit sa loob, may lihim na pag-aalangan. Ang mga bata ay naglalaro, ang magulang ay abala sa gawain, na tila walang kabuluhan sa oras ng Sabado. Ang mga anghel ay dumarating at tahimik, na sinusubaybayan ang bawat kilos. Ang bawat desisyon ay tala sa kanilang talaan. Isinulat ni Ellen White sa Mga Napiling Mensahe, ang mga anghel ay itinalaga upang bantayan at protektahan ang mga gumagalang sa sabat ng Diyos at naiimpluwensyahan nila kahit ang pinakamaliit na kilos. Ang presensya ng langit ay hindi laging malinaw. Ito ay nakikita sa mga maliit na pagbabago sa puso, isang mapagbigay na kilos, isang tahimik na pagtigil, isang panalangin na hindi ipinapahayag sa salita. May mga tahanang abala sa kanilang sariling interes. Sa bawat hakbang na iniuna ang sarili kaysa sa Diyos, ang liwanag ay dumarayo, hindi sa galit, kundi sa pagrespeto, sa libreng pagpili ng tao. Ang presensya ay nagmamasid, ngunit hindi pumipilit. Isinulat ni Ellen White sa Mga Pangyayari sa Mga Huling Araw, hindi hinahayaan ng mga anghel ng Diyos ang mga matuwid sa kanilang sariling proteksyon, bagkus ay binabantayan, ginagabayan, at pinipigilan nila ayon sa utos ng Diyos. Sa mga tahanang pinili ang panloob na katahimikan at paggalang sa Sabado, may kapayapaan at katiwasayan. Sa mga tahanang nagwawalang bahala sa oras, may tahimik na tensyon sa hangin. Isang paalala na hindi lahat ng presensya ay mananatili sa lugar na walang tugon. Ang Sabado ay patuloy na nagmamasid, hindi upang parusahan, kundi upang ipakita ang halaga ng bawat pagpili. At sa katahimikan ng gabi, ang presensya ng mga anghel ay nagiging malinaw sa mga pusong handa. Ang Sabado ay dumating sa liwanag ng umaga, dala ang tahimik na presensya ng langit. Ngunit may tensyon sa hangin, isang pakiramdam na sinusubaybayan ang bawat tahanan. May mga pamilya na tahimik na naghahanda, mga bata ay naglilinis, mga magulang ay nag-aalay ng oras sa Diyos, at bawat galaw ay may paggalang sa banal. Ang mga anghel ay dumarating sa mga tahanang ito, hindi bilang palabas, kundi bilang gabay at proteksyon. Ang bawat salita, bawat kilos, ay may epekto sa presensya na nananatili. Isinulat ni Ellen White sa Ang Pagnanasa ng Mga Panahon, ang pangingilin ng Sabath ay tanda ng katapatan sa Diyos at ang mga gumagalang dito ay nasa ilalim ng espesyal na pangangalaga ng kanyang mga anghel.
Ngunit sa mga tahanang abala sa mundong ito, may unti-unting pagkawala ng katahimikan. Ang mga anghel ay nananatiling nasa paligid, ngunit hindi pumapasok sa puso. Ang liwanag ay hindi nawawala, ngunit ang tugon ay nagiging mabagal, at ang proteksyon ay hindi ganap. May mga tahanang tila sumusunod sa tradisyon, ngunit sa loob ay walang paggalang. May mga tahanang abala sa sariling interes, at sa bawat pagwawalang bahala, ang presensya ay dumarayo. Isinulat ni Ellen White sa mga sinaunang aklat. Ang mga anghel ay isinugo upang magbantay at gumabay, ngunit iginagalang nila ang kalayaan ng tao sa pagpili. Ang bawat Sabado ay sandali ng pagsusuri at pagpili. Ang mga anghel ay hindi nagtuturo sa panlabas na anyo lamang, kundi sa tunay na intensyon ng puso. Ang mga pusong tumatanggap ay lumalakas. Ang mga pusong lumalayo ay natututo sa katahimikan ng pag-iwan. Ang Sabado ay may tahimik na presensya na nagmamasid sa bawat tahanan. Ngunit may kakaibang kilos sa ilan, mga desisyon na tila walang kinalaman sa banal na oras, mga salita na lumalayo sa patnubay ng Diyos. Ang mga anghel ay hindi nagmamadali. Sila ay nakatanim sa paligid, nagbabantay, at nag-aabang sa bawat kilos at hakbang. Sa mga tahanang tumutugon sa paanyaya, ang mga anghel ay nagdadala ng tahimik na proteksyon at gabay. May mga pagkakataong ang simpleng pagpili ng katahimikan o pagtulong sa kapatid ay nagiging daan upang masilayan ang presensya ng langit. Isinulat ni Ellen White sa mga patotoo para sa simbahan. Ang mga anghel ay patuloy na nagmamasid, handang protektahan at gabayan, at ligtas na akayin ang mga kaluluwa sa landas ng pagsunod. Ngunit sa mga tahanang piniling isantabi ang oras ng Sabado, may unti-unting pagkakalayo. Hindi ito parusa, kundi natural na bunga ng kalayaan ng tao. Ang presensya ng langit ay sumusunod sa tugon ng puso, at ang bawat pagtalikod ay nagiging malinaw sa katahimikan ng presensya. May mga tahanang abala sa kasiyahan at mundo, ngunit sa isang sulok ng tahanan, may maliit na ilaw ng pag-asa, isang batang lumalapit sa katahimikan, isang magulang na nag-aalay ng oras sa Diyos. Ang mga anghel ay nakikilala ang mga maliit na kilos ng pagtanggap, at dito nagsisimula ang gabay. Isinulat ni Ellen White sa mga manggagawang ebangheliko. Ang mga anghel ng Diyos ay nakikipagtulungan sa mga tao, ngunit ang tao ay dapat tumugon. Ang pagpapala ay nakumpleto lamang kapag ang puso ay pumapayag. Ang Sabado ay hindi lamang pahinga. Ito ay pagsusuri, proteksyon, at pagkakataon. Ang presensya ng mga anghel ay malinaw sa mga tahanang bukas ang puso at tahimik na nag-aabang sa mga pusong nag-aalinlangan. Ang liwanag ng Sabado ay humahaplos sa mga tahanang may katahimikan, ngunit may ilang tahanan na tila binaliwala ito. Sa mga pusong abala sa sariling gawain o nakatuon sa mundo, ang presensya ng mga anghel ay nagiging obserbasyon lamang, hindi paggabay. Ang bawat galaw na wala sa paggalang sa banal na oras ay nagiging malinaw sa langit. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, yaong mga tumatalikod sa Sabat upang sumunod sa makamundong kalayawan ay nagsasara ng pinto sa ministeryo ng mga anghel. May mga tahanang paulit-ulit na pinapabayaan ang Sabado. Ang mga anghel ay dumarating, umaasang may pagbabago. Ngunit ang paulit-ulit na pagtalikod ay nagiging malinaw na tanda ng distansya. Ang presensya ay nananatiling malayo, nagbabantay sa labas, handang sumuporta kung may pagbabalik loob. Sa mga tahanang nakikialam sa mundo, ngunit may isang sulok ng tahanan na tahimik at nakatuon sa Diyos, may maliit na liwanag ng gabay. Ang mga anghel ay nakikilala ang bawat kilos ng pagbalik loob, kahit maliit, at doon nagsisimula ang muling pagpapalapit. Isinulat ni Ellen White sa mga napiling mensahe, kahit ang isang hakbang ng pagsunod sa batas ng Diyos ay nakakakuha ng atensyon ng mga mensahero ng langit at nagbubukas ng daan para sa kanilang patnubay. Ang Sabado ay hindi nagtatapos sa paglipas ng oras. Ito ay patuloy na paanyaya at patnubay. Ang presensya ng mga anghel ay nakadepende sa tugon ng puso. Sa pagtanggap, sila ay lumalapit. Sa patuloy na pagtalikod, sila ay nagmamasid sa labas, handang maghintay. Nakita niya at ang ilang tahanang patuloy na nagwawalang bahala sa Sabado ay naiwan sa kanilang sariling landas, habang ang kahit maliit na pagtugon sa paanyaya ay nagbukas ng pinto sa presensya at gabay ng langit. Dumating ang huling araw ng linggo at may bigat sa bawat paghinga sa bahay na iyon. Ang liwanag ng umaga ay dumaan sa bintana at sa katahimikan, ang presensya ng mga anghel ay malinaw. Hindi na lamang sila tagamasid, sila ay saksi, gabay, at tagapagpasya sa mga pusong tumanggap o tumalikod sa paanyaya ng langit.
May mga tahanang nagbigay halaga sa oras. Ang bawat salita, bawat kilos ay nagdala ng katahimikan, katiwasayan, at proteksyon. Ang mga anghel ay lumapit, tahimik ngunit malinaw, na nag-aalay ng kanilang gabay at presensya. Sa mga pusong bukas sa banal, ang Sabado ay naging pinto sa kaligtasan at kapayapaan. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan. Ang mga anghel sa langit ay malapit sa mga nangingilin ng Sabat, at sila ay nakikipagtulungan sa gawain ng Diyos sa kanilang buhay, ginagabayan, binabantayan, at pinapalakas sila sa bawat mabuting gawa. Ngunit may mga tahanang patuloy na abala sa mundo, na tila hindi nakikita ang liwanag. Ang mga anghel ay dumarating, nagmamasid, ngunit nananatiling nasa gilid. Ang kanilang presensya ay paalaala lamang, isang malakas ngunit tahimik na paanyaya na may kapangyarihan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang pagpapala ng pagsunod sa Sabat ay nawawala sa mga taong hindi pinapansin ang mga sagradong oras nito at inaalis ng mga anghel ng Diyos ang kanilang espesyal na pangangalaga. Ang bawat Sabado ay hindi lamang araw ng pahinga. Ito ay sandali ng sukatan, sandali ng pagpili, at sandali ng espiritual na epekto na tumatagal sa buong linggo. Ang presensya ng mga anghel ay nakadepende sa tugon ng puso. Ang pagtanggap ay nagbubukas ng gabay at proteksyon, at ang pagtalikod ay nag-iiwan ng distansya at panganib. Nakita niya at ang mga tahanang nagbigay halaga sa Sabado ay lumakas sa gabay at proteksyon ng langit, habang ang mga hindi sumunod ay naiwan sa kanilang sariling landas na walang presensya ng mga anghel sa kanilang paligid. Ang Sabado ay natapos, ngunit ang epekto ng pagpili ng puso ay mananatili. Ang presensya ng langit ay patuloy na nagmamasid, handang gabayan ang bawat pusong lumalapit, at tahimik na nagbabantay sa bawat pusong nagtatangkang lumayo. Ito ang huling paalala. Ang bawat Sabado ay pagkakataon na makita at maranasan ang presensya ng langit, at ang bawat tugon ay nagtatakda ng kapalaran sa mata ng Diyos.